Pang-17 Kabanata, Josh's POV. Pinagmamasdan ko ang bawat paggalaw ng mga taong nakadamit kulay kahel at dilaw, habang kaharap at kausap ang mga taong mahal nila sa buhay. Josh, isang tawag sa akin ng taong mahal ko, habang patakbo itong lumapit sa akin para yamakap. I missed you, akala ko di mo na ako dadalawin pa. She pouted, that's why I kissed her forehead. She looked cute. Selene, hindi naman pwedeng kaligtaan ko pagdalaw ko sa'yo, diba? You hold my heart and whenever you are, I should be there also. Pero dahil sa nangyari at mas pinili mo ito, ako mismo ang maglapat ng paraan para makasama parent kita, kahit hindi man sa lahat ng pagkakataon. At sa kagustuhan natin, darling. I'm longing to her presence, since the day she decided to surrender herself to the PNP. Bago pa man siya lumabas ng ospital, sinabi niya na sakin na gusto niyang pagbayaran lahat ng kasalanan niya sa kulungan. Masakit man na makita ko siyang nandito sa poder ng mga pulis, ay kailangan niya paring managot sa ginawa niya kina Matthew at Catherine, maging sa pagdakip niya sa anak nila. Nakayuko siya habang hindi makatingin ng diretsyo, at maayos sa akin, pinaglalaroan niya pa ang mga daliri niya. Josh, you don't need to speak and explain again, Selene. Ang importante ngayon ay alam mo ang mga mali mong ginawa, at nagsisisi ka na. Hinawakan ko ang kamay niyang nakapatong sa kanyang binti, at marahang pinisil. I'm sorry, if I shouldn't do those things. Wala sana ako ngayon dito, at sana malaya na kitang nakakasama ngayon. Don't be feel sorry, darling, gaya ng sabi ni Catherine. Hindi mo naman talaga ginustong gawin ang mga nagawa mo, dahil sinadya kong banitin ang huli. Dahil sa sobrang galit at maling akala, no? Anong no? I mean yes, kasama ang mga yun, pero ang pinakadahilan, ay ang sobrang pagmamahal mo sa akin. Mahambog rin. Mapangasar niyang tugon, habang malawak na ang kanyang ngiti. Ang pinakaayaw ko sa lahat, ay ang makita siyang malungkot, at nasasaktan. Kaya nga iniwan ko siya noon, dahil kahit mayroon ako sa tabi niya, noong namatay si Kuya Rakan, ay hindi ko siya nakikitang ngumiti man lang, kaya nagpasya akong iwan na lamang siya, pero mali ako. Mali ako dahil noong panahong iniwan ko na siya, ay siya ring pagtugon, at muling pagbukas ng puso niya para papasukin ako. Naging mali man ang pag-iwan ko sa kanya noon, ay nananatili naman ang pag-ibig, mula sa pagitan naming dalawa. Oh bakit? Totoo naman sige magsinungaling ka pa. Kunwaring pagalit kong sabi, binitawan ang kanyang kamay at tumingin sa iba, para hindi niya makita ang pidgel na pagtawa ko. Uy, ito naman di mabiro. Hindi ko siya pinansin, at inayos ko na lamang ang mga dala kong pagkain para sa kanya, at sa akin. Josh, ano? Sinisigawan mo ako. Ngayon naman siya ang masamang tumitingin sa akin, habang nag-cross ang kanyang kilay. Napaka-simple niyang tignan, walang bahid na make-up ang kanyang buong mukha. Kapansin-pansin ang natural niyang ganda, nasa kulungan siya kaya bakit magpapaganda? Gumaganda ka, darling. Siya ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa para sa akin. Wag mo akong bolahin, hindi mo na ako madadala dyan. Remember, sinigawan mo ako at galit parent ako sa'yo, pero, huminto siya at nagpa-cute na tumingin sa akin, at ngumiti ng malaki, kita buong ngipin. Pero thank you parent, at saka wag mo na sabihin matagal na akong maganda, inborn na ito darling, kaya wag ka nang magtaka. Tumawa siya ng malakas at kasabay nun, ay mahina niya ako sinapak sa balikat. Ngunit natahimik siya agad, nang mapansin niyang nakatingin ang lahat ng tao sa kanya, maging ang mga pulis. Sorry po, pumula ang kanyang pisngi, at agad siyang nagtago sa bandang dibdib ko, at yamakap habang sinisiksik niya ang kanyang sarili. I missed the old Selene. I hope habang nandito siya, ay maibalik niya ang Selene na nakilala ko noon, at mahal ko hanggang ngayon. She's talkative, simple, adorable, sweet, lovable and a positive person back then. Kaya nga mahal na mahal siya ni Kuya Rakan, at mahal na mahal ko rin siya. Umarap ka na at nang makakain ka na, huwag kang mag-alala, hindi na sila nakatingin, 100% na hindi na sila nakatingin. She asked me with tone of incredulous. Yes, 100%, inangat niya ang kanyang tingin mula sa akin, at mabilis na humulik sa labi ko, at nang ibaling niya ang tingin sa iba, at nakatingin parent pala silang lahat, habang matuksong nakangiti.
Agad ulit siyang bumalik sa bisig ko, ngunit kung kanina ay pisngi niya lang ang namumula, ngayon ay ang buong mukha niya na. Kainis ka. She punched my shoulder, and weakly nipped my chest. Crazy woman. Masakit darling, bitaw na. Uminto siya at lumabas sa bisig ko, at sabay kaming tumawa. I hugged her tightly and kissed her head. And I whispered, I love you so much Celine, ilalabas na kita dito darling. Ayaw kong nakikita kitang nahihirapan at nakakulong dito, habang ako nasa labas at malaya. I love you too Josh pero hindi pwedeng lumabas. Kaya mo at pwede ka ng lambas Celine, ikaw naman ang nagsampa sa sarili mo, hindi sina Catherine at Matthew, kaya malaya ka paring aalis dito. I know pero, stop yourself from thinking about your bad deeds from Catherine and Matthew, hindi ba't pinatawad ka na ni Catherine, bago pa man siya mawalan ng malay, sa lahat ng ginawa mo sa kanya, at sa pamilya niya, pero Josh hindi naman sapat yung 5 buwan para pagbayaran lahat ng kasalanan. Look at me Celine. I hold her face gently. Just like what Catherine said, you deserve to live from freedom and forgiveness. Pero kailangan na patawarin mo muna ang sarili mo, para lahat tayo makaalis na sa nakaraan kung saan, ikaw ay nakagawa ng mali. Please forgive yourself Celine ko. Thank you Josh ko, ilabas mo na ako dito. Gusto kong makita, at humingin ng tawad kay Catherine, di ba't sabi mo gising na rin naman siya, mula noong mag3 buwan. Yes at kapag may pagkakataon na nasa sa kanila ako, ay lagi kanyang tinatanong. Kung kilala niya ako, ibig sabihin hindi siya nawalan ng alaala niya. Mahina akong tumawa at pinaghanda na, ang kakainin namin. Oo hindi siya nawalan ng alaala, hindi ko alam kung bakit hanggang ngayon, ay tinatago pa rin niya kay Matthew. Bakit kay Matthew lang, alam rin ba ng mga bata at relatives nila both side? Tumango ako at ibinigay ang pagkain niya, sa kanyang harapan. Kumain ka na, pagkatapos niyan ay ihanda mo na mga gamit mo, at lalabas ka na dito. Thank you pero bakit ang bilis naman ata Josh, naayos mo na ba lahat bago ka pumunta dito? Yes and you can't say no anymore, ilalabas kita dito ngayon din, sa araw na ito Celine ko. Salamat Josh ko, I love you so much. She smiled widely and kissed quickly my right cheek. I love you more Celine ko. I kissed her forehead, and we begin to eat. Ilalabas ko siya dito within this day. Matthew's POV. My cherry, tawag ko sa asawa ko habang hinahalo ang itlog, magluluto ako ng pancakes kasi iyon ang gusto niya. 5 buwan na mula nang mangyari, ang mga masasamang bagay na iyon, mula sa pagpasok ni Celine sa buhay namin, hanggang sa nakoma ang asawa ko. Gising na nga siya pero hindi naman niya ako kilala. Tanging ako lang ang hindi niya kilala, sa loob ng 2 buwan, na nagsasama ulit kami mula nang magising siya, sobrang ailap niya sa akin, pero mas grabe noong unang buwan. Ano, tapos ka na ba? Galit na galit ito habang papasok sa kusina, kung saan ako naroroon, at nang makita niyang sa paghahalo pa lang ng itlog ako, ay mas lalo pa itong nagalit. Padabog siyang lumapit sa akin, ngunit may halo itong ingat sa bawat galaw niya. 5 buwan na itong buntis, malaki na rin ang kanyang tiyan. Dahil nga nagkoma siya noon, sa unang 3 buwan sana siya maglilihi, pero ngayon na siya naglilihi. Kahit kalagitnaan ng gabi ay gigisingan niya pa rin ako, para lang kumuha ng nyog na gusto niya, pero kapag naibigay ko na, bukas na daw niya kakainin. Minsan nauubos na pasensya ko, dahil sa ginagawa niya, pero I don't have choice, dahil kapag hindi ko siya sinunod, si Josh naman gugulhin niya. At saka asawa niya ako at ama ng dinadala niya, responsibilidad ko na alagaan siya. Ako na nga dyan, ang bagal mo gutom na ako pati sina Zia at Ryle nag-aalboruto na ang tiyan. Inis na inis niyang inagaw sa akin ang panghalo ng itlog, at siya na mismo gumawa. Pagkatapos niyang maihalo, ay agad kong iniabot sa kanya ang nakapak na ready-to-cook pancakes, kinuha niya at muling hinalo, gatas. Here, ibinigay ko ang gatas pagkatapos, ay hinanda ko na ang nonstick pan para paglutoon. O ikaw na, titignan ko mga bata, pumunta sila sa dagat at baka kung mapano pa sila. Umalis siya habang nagmamadali, nang bigla siyang na-outbalance, kaya agad akong nagmadali para saluhin at alalayan siya. Careful naman my cherry, saad ko habang may inis na tono, pero mas nangingibabaw ang pag-aalala.
I'm sorry. Tugon niya at tumanggaw na lamang ako, nagpatuloy siyang umalis para tignan ang mga bata. Sobra yung kaba ko hindi lang para sa anak ko, kundi para rin sa kanya. Hanggat maaari, ayaw ko nang may mangyari pa sa asawa ko at mga anak. Ikakamatay ko na ata kapag nangyari iyon, they are my life and I can't lose them. I just can't, they're my everything, my life. Tinapos ko ang pagluluto ko sa pancakes, at lumabas dala-dala ang naka-tray na juice at pancakes. Nandito kami ngayon sa Curacao Subli Beach Resort, magmula nang magising siya. Sinabi niya sa akin noon bago pa man mangyari ang trahedya, na gusto niya raw bumalik dito at nang magising siya na pag-isip ko, na dito na lang kami pumunta, para malayo sa lahat at nang gumaling na rin siya agad. I watching them while they are busy, and happily creating castle using the sand. Mahina ako tumawa nang lumapit sa kanila, ang isang malakas na alon, at tinangay ang kanilang pinatayo. Nakabusangot ang mga mukha nang lumapit ako, at inilapag ang pagkain sa harap nila. Here's yours my princess and to you my prince. I gave their pancakes, nang mapansin kong hindi pa kinuha ni Catherine ang sa kanya, at nakatitig lamang ito sakin. Is there something wrong my cherry? I worry asked her and she just smiled at me. Nothing mine. I'm shocked what she called to me. Hindi ko naman sinabi na, mine, ang tawag niya sa akin pero paano niya nalaman? Ibig bang sabihin bumalik na alaala niya? How did you know? What do you mean I do know? Naguguluhang tanong niya, habang kinakain ang pancakes niya. Na, mine, ang tawag mo sakin. Nabilaukan siya kaya agad kong iniabot ang juice niya, para makainom. Tumikim siya bago nagsalita. Ewan ko bigla na lang na iyon lumabas sa bibig ko, malay ko bang iyon ang tawag ko sa'yo, nawala nga alaala natin sa isipan ko. Saad niya at nagpatuloy sa pagkain. Kakaiba ang mga galaw niya, na para bang may mali sa bawat galaw at pagsasalita niya. Maging sa unang buwan niya noon, para bang may pilit siyang tinatago. At kapag kaharap niya ako, parang pinipigilan niya ang sarili niya. Kumain ka na rin, huwag kang tumulala dyan, kinakain na ng dalawa yung sayo. It's okay, kids you can have it basta hati kayo. Masayang tumanggo ang dalawa habang kumakain. I watch Catherine while she's eating, tumaba siya at dahil tumaba siya, mas lalong kumerba ang katawan niya. I don't give a care, kahit tumaba pa siya ng tumaba. As long as asawa niya ako ay di ko siya susukwan, kahit pa di niya na ako maaalala, gagawa na lang kami ng bagong alaala, at sisiguraduhin kong mas masaya at maganda na. Matthew hindi ka ba nagsasawa sa akin? Tanong niya habang nakatanaw kami sa bintana. Gabi na kaya nasa loob na kami ng bahay, ang mga anak naman namin ay tulog na dahil sa pagod, kakalaro sa tabing dagat kanina. And why should I? At sa anong rason bakit ako magsasawa? I asked her back at humarap sa kanya. Dahil hindi kita maalala, at minsan masungit na rin ako sayo. I don't give care kahit masungit ka pa sakin, o hindi mo na maalala ako sa nakaraan natin. Ang importante ay ikaw at ang mga bata kasama ko. Ngumiti siya and she hold my face. What if I lied? Lied. Bakit ka magsisinungaling? At ano naman? Wala, binitawan niya ang mukha ko at tumano ulit sa labas. Come on, kahit ano pa yan mananatili ako sa tabi mo, sa inyo ng mga bata, dahil pamilya ko kayo at kayo ang buhay ko. Kumbaga kayo ang hangin, kung walang hangin di na ako mabubuhay at kayo iyon. Kung mawawala kayo sa akin, parang patay na buhay na rin ako. Wala nang silbi pa. I love you so much my cherry, ikaw, kayo ang buhay ko. And I'm willing to do everything para hindi na kayo malayo sa akin. I smiled and cuddled her waist tightly, after that I kissed her forehead. I don't lose my memory Matthew. Catherine's POV. Tulala pa rin ako mula noong umalis si Matthew sa tabi ko, at lumabas ng bahay kahit gabi na. Flashback. I don't lose my memory Matthew. Mahina kong bulong, habang pinagmamasdan ang payapang alon sa dagat. Gulat siyang lumayo sa akin, at mabilis na inalis ang kanyang yakap. Agad na namasa ang kanyang mata, habang nagtaas baba ang kanyang paghinga. Why you fool me? He murmured and tear eyes. Look mine, I don't intended to hurt you and fool you.
Dahan-dahan kong hinaplos ang kanyang mukha, nang bigla niya itong tinabig, dahilan para magulat ako at napaluha. Niloko mo ako, Catherine, pinaniwala at pinagmukhang tanga. Alam mo bang sobra kong sinisi ang sarili ko, dahil sa pagkakoma mo, at hanggang sa nalaman ko kay, huminto siya at maninang na Mira. Hate you, Gian. Hinawakan niya ang kanyang panga, at kumuyam ang kanyang kamao. Wag mo muna akong kausapin, Catherine, aalis muna ako. Don't worry, I'll back. Magpapalipas lang ako ng sama ng loob, tell the kids that I will gone in 2 days. Ikaw na muna bahala dito, kasama mo naman sina tatay at nanay sa kabilang bahay. Sa kanila kayo magsabi kung may kailangan kayo. Pagkatapos niyang sinabi iyon, ay hinalikan niya ang aking noo, at mabilis na umalis kahit na tinawag ko pa siya, at humihingi ng tawad. End of flashback. Hindi ko naman sinadya sinabayan ko lang ang gusto ni Gian, kaibigan ni Matthew at ang naging doktor ko. Bago pa man matapos sana ang unang araw ko na nagising, sasabihin ko na dapat pero sinabi ni Gian, na wag muna dahil nasisiyahan siya, sa mga ginagawang efforts ni Matthew, para bumalik ang alaala ko. Mommy, nasaan po si Daddy? Zia asked me while we were eating our breakfast. Umalis muna siya saglit, he will be back in 2 days, babies. But why, Mom? Where did he go po? Ryle asked me with irritated tone. Nalaman niya na kasing hindi talaga nawala ang alaala ko, babies, nagalit siya kaya umalis siya kagabi. Hindi ko alam kung saan siya pumunta. But, I will try to contact your Tito Gian and ask him if he knows where your dad go. We will wait him, Mom, don't worry. I know Dad will be back after 2 days. Tumanggo ako bilang pagsang-ayon sa sinabi ni Zia at nagpatuloy lang kami sa pagkain. I hope so, babies. Dumating ang hapon at hanggang ngayon, ay wala pa rin akong balita o komunikasyon kay Matthew. Iha, sasama ba kayo sa amin? Diyan kami maghahapunan ng tatay niyo sa tabing dagat. Opo, Nay, tutal gusto ko rin naman, at alam kong masisiyahan ang mga bata, habang kumain dyan sa tabing dagat, habang lumulubog ang araw. O sige, at nang may handa ko na ang kakainin natin, huwag ka nang mag-abala pa. Hala, sige, puntahan mo ang mga anak mo, at mag-relax ka rin sa tabing dagat. Salamat, Nay, lumapit ako sa mga anak ko, habang naglalaro sa tabing dagat. Babies, dito tayo kakain mamayang hapunan. Is that okay with you guys? We love that too, Mom. Ngumiti sila ng malawak bago nagpatuloy sa ginagawa nila. How I wish I still a kid like them. Walang bahid na pagsisinungaling ang kanilang ngiti, wala silang inaalala, walang sakit at pait sa dibdib nila. At sana naranasan ko rin ang nararanasan nila ngayon, sa pagkakatanda ko, kailanman hindi ako nakapaglaro sa tabing dagat noon. Ngumiti ako at umupo sa kanilang harapan, lahat ng hindi ko naranasan noong bata ako, lahat ibibigay at ipaparanas ko sa kanila. Kakain na tayo, anak at mga apo. Tawag sa amin ni tatay, habang nakangiti namang naghihintay si nanay, at kaharap niya ang lamesa na puno ng pagkain. May mga gulay, sinigang na isda, hipon na nilaga, manok na adobo, tinulang baboy, at chicken curry na paborito ng mga bata. Papatabahin niyo ata kami, Nay at Tay. Mahina kaming tumawa at ipinaghain kami ni nanay. Nay, ako na po. Pidgel ko sa kanya nang maging ako, ay ipaghahainan niya sana. Hindi na umupo ka na lang dyan, ako na para na rin sa anak mong gutom na dyan sa tiyan mo. Tumanggo ako habang nakangiti. Ano ba gusto mo? Yang hipon po, Inay. Mom, can I have some rin po? Tanong ni Zia habang tinuturo ang hipon. Hindi ito pwede sa inyo ng kuya mo, allergy nyo. Tugon ni Zia habang nanghihinayang ang tinig. Little sis, we have chicken curry here. Ito na lang, okay? Yes, kuya. Do you want gulay po? Sure, give me some, pinakbet. Nakangiti lamang ako, habang pinagmamasdan silang nagbibigayan ng pagkain nila. Ang babait na bata, maalaga pa at malambing. Ngumiti ako habang naluluhang tumingin kay nanay. Mga Englishera at Englishero kayo, dumudugo na ilong ko, mga apo. Tumawa kaming lahat dahil sa naging tura ni tatay, habang pabiro at kunwaring may pinupunasan ng dugo, sa kanyang bandang ilong. Thank you po, Lola at Lolo. Sabay na sabi ng mga bata. Para saan, mga apo? Tanong ni nanay.
Para po sa pag-aalaga at pag-aasikaso po sa amin, habang hindi pa po bumabalik si daddy po. Masayang tugon ni Zia at tumayot yamakap kay nanay. Gamaya rin si Ryle, lumapit sila kina nanay at tatay, upang yamakap at magbigay ng halik sa kanilang pisngi. Sweet, ang naging tura ni tatay, habang malawak itong ngumiti at tumingin sa akin.